Hello mga ga, ito na po yung ating 600 grams lang na harina nang hindi kailangan ng oven at hindi din kailangan ng steamer na chocolate butterscotch. Excited na po talaga akong i-share sa inyo ito kaya umpisahan na po natin. Mga ga, lulutuin muna natin yung ating 600 grams na all-purpose flour. Lutuin lang po natin ito sa mahina lang po na apoy ng ating kalan at patuloy lang po tayo sa paghalo para hindi naman masunog yung ating harina. At pag umamoy na po yung lutong harina na yung nag-aroma na po yung kanyang amoy ay okay na po yan. At pagkatapos ay isit aside lang muna natin ito. So dito kailangan lang po natin ng 200 grams ng refrigerated margarine. Tunawin lang muna natin ito. At nang natunaw na, transfer muna natin ito sa ating bowl at isit aside muna natin ito. At magpakulo na tayo ng tubig. At konti lang po talaga mga ga yung ating tubig. At pagkatapos ay tunawin na po natin dito yung ating 1 and 1/2 cup na light brown sugar. Pwede tayong gumamit dito yung mga stainless bowl po, yung mixing bowl po natin. At yung ating 2 piraso na medium na itlog ay batihin muna natin ito. Pagkatapos po nating mabati ay ibuhos na po natin dito at agad na po talaga natin itong haluin. Pagkabuhos, halo po at patuloy lang po sa paghalo hanggang yung ating asukal ay tuluyan na pong matunaw. At nasa katamtaman lang po yung apoy ng ating kalan dito para hindi naman masyadong kulong-kulo yung ating tubig. At nang tuluyan na pong natunaw yung ating asukal, ay ilagay na po natin dito yung refrigerated margarine po natin na tinunaw po natin. At yung ating margarine na tinunaw na ito ay hindi na po ito mainit ha, maligamgam na po ito. At haluin lang po talaga natin ito mga ga ng mga 3 minutes. At ito na mga ga ay talagang natunaw na po yung ating asukal, hindi na po siya magaspang, tunaw na po yung ating asukal. Dito ay ilipat na po natin dito sa ating mixing bowl. At maglagay lang po tayo dito ng 1 teaspoon ng iodized salt, pangbalanse lang po ng tamis po ng ating butterscotch at habang mainit pa ay maglagay na po tayo ng 1 cup na cocoa powder. At haluin lang po talaga natin ito hanggang sa tuluyan na po talagang matunaw yung ating cocoa powder. At nang natunaw na po yung ating cocoa powder at kuminis na po yung ating mixture, ay idagdag na po natin ditong ilagay yung 1 can na condensed milk or 390 grams. At i-mix lang po talaga natin yan hanggang sa mag-well combine na po yung ating condensed dito po sa ating mixture. At pagkatapos mga ga, ilagay na po natin dito yung 600 grams po natin na harina na yung ating niluto. Salain lang po talaga natin yan mga ga kasi ay marami po talagang bilog-bilog yung ating harina basta po ay niluto po natin sa ating mga kawali or sa ating oven. And then mix lang po talaga natin yan hanggang sa mag-well combine na po talaga yung ating lahat ng mga ingredients. I-mix lang po talaga natin to hanggang sa mawala na yung hulo harinan, hanggang sa kuminis na po yung ating mixture na yung magkaroon na po tayo na parang dough. At ito ay medyo maligam-gam pa mga ga, pero kaya lang po natin ito, hindi naman ito masyadong mainit. Ito ay medyo malagkit din. At pag ganito nakakinis yung ating mixture, ay i-transfer na po natin ito sa ating paglalagyan. Gagamit lang po talaga tayo ng hindi lang masyadong manipis na hindi masyadong malapad na paglalagyan po natin para medyo makapal din yung ating butterscotch bar. At ipantay lang po talaga natin ito. At pagkatapos, ito'y optional lang naman kung gusto po tayo na may toppings po yung ibabaw ng ating butterscotch, ay dito gumamit din lang ako ng hinurog po na mani na ginawa ko lang po talaga na pinong-pino yung aking mani para hindi naman mapagkamalang brownies. At naglagay din ako dito ng chocolate at white chocolate chips. At depende na yan sa inyo kung ano po gusto ninyo na toppings dito. At para dumikit talaga yung ating toppings dito na hindi magkanda hulog, ay diniin ko lang po para po ay dikit-dikit na talaga. At mga ga ay i-rest po natin ito or ilagay po natin ito sa ating mga chiller ng 2 oras lang. 2 oras lang po ha, para hindi naman tumigas yung ating butterscotch bar. Na yung malambot lang po talaga siya hiwain. At bago ilagay sa ating chiller ay takpan ko lang yan at ito lang po yung aking takip at pagkalipas ng 2 oras ay pwede na po nating hiwain yung ating chocolate butterscotch. Ayan po, tamang-tama po yung kanyang tigas, hindi siya matigas at hindi din malambot.
At 8 by 12 and a half pala yung tray na yung pinaglalagyan ko dito, yung kanyang sizes. At yung bintahan po talaga natin dito ay depende po yan sa laki ng slices po ninyo. At depende din sa kapal po ng gawa po ninyo, ha? At mga ga, pwede talaga natin itong gawing panghandaan kahit sa ano pong okasyon. Kahit wala po tayong mga oven, ay pwede na po talaga tayong gumawa nito. At ang sarap talaga mga ga, ha? Chocolate po talaga yung lasa niya. At pag kinagat mo ay malagkit na yung chewing-chewy talaga. At syempre, hindi po siya magaspang kasi ay tinunaw po talaga natin yung ating asukal. Pwede po ninyo itong hiwain ng medyo malapad or malalaki at pwede ding hiwain po natin ito ng mga maliliit. Hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye!